Kung gusto ni Kuting na linisin ang kanyang pangalan, I challenge him. Buksan mo sa publiko, magkumuha tayo ng independent doctor na mag-check sa iyong blood, sa iyong hair follicle, not the ihi-ihi. Kasi baka ihi ng daga ang pinresent mo dun sa St. Luke's noong 2022. Baka may leptospirosis pa yung pinresent. Nakita niya ang PDEA report na sa listahan siya. I think iba pa yon. Kasi ito ay pre-operation report. Okay, na hindi natuloy kasi nakipag-bribe si Lisa Tanas at si Kuting sa isang mataas na kabinet. Mataas kabinet ni Noynoy. Hulaan nyo na lang kung sino. Ngayon mga kababayan, do you think Maharlika will make a fabricated story na ang kapalit ay buhay ko? May gagawa ba niya na bibigyan ka ng isang gumawa ka ng mag-fabricate ka ng istorya para makasira ka? Ito ba ang ginagawa ko ay may mali siya? Dahil trip ko lang? Wala. Kasi ang ibig sabihin na kung may mali siya si Maharlika, ginawa ito dahil may mali siya. Gusto niya lang sirain si Kuting. Hindi ko kailangan sirain si Kuting. Sirang-sira na sila. Diba? Ibig sabihin, itong taong ito ay malinis, walang kamuwang-muwang, all of a sudden, si Maharlika ay nagsalita. But Kuting is a president. Kaya naging presidente, another accusation na pinirmahan ni Glenn Chong, Attorney Glenn Chong, na sinumite dyan sa COMELEC na si Lisa Tanas at si Ivan Uy at Hubert Guevara na binawian na ng buhay noong karaang araw. Okay, ay nakipagsabwatan sa Smart Magic. That was last year of September 2023. Ano ang ginawa ni COMELEC? Ano ang ginawa ng Congress? Ano ang ginawa ng Senado? Yan ba ay sinagot nila ang accusation ni Glenn Chong na kaya naupo si Kuting dahil sa pagmanipula ni Lisa Tanas? Yan ay impeachable. Ang dami ng kaso ng jutang ng Marcos Jr. na ito na ayaw pag-usapan ng Senado, ng Kongreso. I-challenge na ni Glenn Chong, sumulat na kay Garin, kay Pimentel, kay Barbers, na si Lisa ay nakipagsabwatan kay Smart Magic at kanyang mga alipores, yung dalawang technical guys niya. Pero hanggang ngayon, walang sumasagot sa Congress na supposedly sinasagot ng Kongreso ang reklamo ng taong bayan kapag nakarating sa kanilang desk. Pero bakit hindi sinasagot? Why oh why? Dahil ang Kongreso ay isang sindikato. Bayad ni Tambaluslos, binukilya na ni Amy Marcos na tumanggap ng 20 million or so na bribe because of that persahang initiative. So you will expect that Lasso will say something about this expose na Maharlika, ang galing-galing, legit yung papel mo. Syunga ka na lang. Kaya ay challenge Kuting Jr. sa dami ng kasalanan mo sa taong bayan, manipulation ng eleksyon ng iyong asawa, impeachable yan. Dapat nga mag-resign ka ng putang buha ka ng Ginemes ka. Matagal na kung may hiya ka pa. Dahil si Glenn Chong nag-serve sa inyo ng gratis, libre for 6 years. Ako, kasama ninyo sa jutang Ginemes, pinaglalaban nating electoral fraud. Then later on, nakipagsabwatan pala kayo, mga jutang Ginemes kayo. Dapat nga mag-resign na kayo. Huwag nyo nang antayin, karayin kayo ng Pilipino dyan. This pulboronic issue, si Duterte ang nagpasimuno nito. Narinig nyo kanina, sinalampak ko lang itong mismong galing sa PDEA. O, yung PDEA leaks. Oh, sabi ni Sas. Aasa kayo kay Lasso? Taka ka na lang. Okay? So nga kayo, kung aasa kayo kay Lasso, nakakampi sa taong bayan. Pinagtatanggal nga yung mga taong nag-grade kay Sayarot. Nakita niyo yung pang-aabuso ni PDEA Chief Lazo, 5-minute video, isa sa expose natin. Puntahan niyo dyan sa YouTube ko. Kung paano niya dinibdiban ang isang Director 2 of Intelligence
na si Atty. Delgado at tinanggal, dinibdiban, sinamantala, you expect Lasso to speak up? Siyo nga! Kung gusto ni Kuting na linisin ang kanyang pangalan, I challenge him. Buksan mo sa publiko, magkumuha tayo ng independent doctor na mag-check sa iyong putoy, na mag-check sa iyong blood, sa iyong hair follicle, not the ihi-ihi. Kasi baka ihi ng daga ang pinresent mo dun sa St. Luke's noong 2022. Baka may leptospirosis pa yung pinresent mo. Ngayon, Kuting, Lisa. Di ba gusto nyo ako ipagorgor? Mga hayop kayo, mga traidor kayo sa bayan. Matapos namin ibuhos ang aming panahon. Kami na mga supporter ninyo na umasa sa jutang Ginemis pinangako ni Kuting, digital infrastructure para sa mga lahat dyan sa atin sa Pilipinas. Ano ang pinagkaabahalaan nyo? Digital na bang, bang, bang. Isasalang nyo ang Pilipino sa madugong yugto ng kanilang buhay dahil gusto nyong magbuwis ng buhay ang Pilipino hindi dahil sa pagmamahal sa bayan, kundi para sa inyong vested interest, para sa inyong mga kajotahan. Mga patutot kayong mga hinayupak kayo. Ano? Ikaw, Lisa Tanas, isa kang dugyot, isa kang kordoroy, isa kang butod na napakalaking kasalanan mo sa kaban, sa bayan at sa kaban ng PCSO. Lahat. Harap-harapang binababoy kayo ng gobyernong ito. May nanalo na naman ngayon. Ilan ang nanalo ba? 5, 6, 7, 8, 10, 11, you know? Walang ginagawa ang Kongreso, Senado dito sa isyu ng lipunan. Maniniwala ba kayo 433 katao ang nanalo na hindi pa hanggang ngayon ipinepresent ng bangag administration kung sino ang mga tarpulanong nanalo na 433 at ngayon every draw ng lottery ay may nananalo. Tama ka na lang bilang isang Pilipino kung magpapaniwala dahil inamin na mismo ng jutang Ginemes na Mel Robles na una nag-represent o nag-volunteer na siya ang magbabayad ng 10 milyon para gurgurin ako. Nakalagay na po yan sa authority, yung kanyang, yung statement sa akin ng aking informante na si Mel Robles at si Lisa Tanas ay magkasabwat sa ulo ko. Nasa FBI na lahat yan. So you know that already, just to let you know. Akala mo, Lisa, kakampihan ka ng aking bayang Amerika sa kaputahan mo? Nagkakamali ka. Okay? Hanggat pwede kang itrapo, hanggat pwede kang ipuna sa dumi, okay? Hanggang pwede ka naming ipuna sa dumi, doon lang ang silbi mo. You know what I mean? Isushoot ka sa kumunoy. Alright? Ulit-ulitin ko, kilala kayo sa buong mundo na kawatan. Nabudol nga lang kami. Actually, tinanong ako ng kaibigan ko. Ito, kaibigan ko abogado noong isang araw. Why did you, sabi niya, support this Marcos? Alam mo naman, buong mundo kilala silang magnanakaw. So sabi ko, nung bata kasi ako, eto, ganito, mukhang maganda, may disiplina yung mga bata, I was young. Okay? I was below 10 years old during that time. Nasa elementarya ako. Yun na yung naalala ko, I was young. So all I thought, because of this infrastructure project, eklabush ng tatay niya, sabi ko, I believe na merong abuse na nangyari panahon ni Marcos, panahon ni Cory, panahon ni Ramos, panahon ni Era, panahon ni Pangulong Duterte, lahat yan meron. Walang exempted yan. But, sabi ko sa kanya, all I thought and I hoped during that time when I supported them na gagawin nila ang tama dahil nga sirang-sira na yung mga pangalan nila, aayusin nila, itama nila yung mga pagkakamali. And nabudol tayo. Yun ang sabi ko sa palangga ko. Bangag ka, Kuting. Bangag na bangag. Wala kayong ibang resort kundi ang magpagurgor, mga duwag. Duwag. Ikaw, Lisa, head-on ka lumaban ng pot.
Kung gusto mo pala akong kasuhan, sa dami-dami ng sinabi ko sa'yong alputera ka, nag-hire ka pa ng mga scammer na may mga kaso, na mga convicted, na estapador. Duwag. Ang alam mo lang, Lisa, mag-hire ng hitman. Ang alam mo lang, Lisa, mag-hire ng mga scammer. Okay? Lumaban ka ng harapan. Huwag kang traidor sa bayan.